nilarawan dun sa isang manok, di ba? Kasi pag gusto niyang protektahan yung kanyang mga sisiw, ginaganyan niya yung kanyang pakpak. Papasok dun yung maliliit na sisiw. Bakit? Kasi pag may lumilipad na uwak, agila o owl, kukuhain yung maliliit na sisiw na yun, papatayin niya. Ng mga predator sa taas. Kaya pag ginanong ng nanay, kukupkupin niya. Maliligtas. Di ba? Hindi mamamatay. Yun yung inilarawan ng ating Panginoong Yesus. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin. Kasi para iligtas. Alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Refuse to come. No attention. Nire-reject ng tao. Ayaw ko. Ayaw yun ang kaligtasan. Kung gano'n. Oh, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets? Ayun, papatay nila. And stone those sent to her. How often I have longed to gather your children together as a hen gather her chicks under her wings, but you were unwilling. Nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan, ayaw ng tao. Diba? Inilarawan sa isang handaan. Inaayos ko na, o ito, maraming maliligtas. Diba? Maraming tinawag, pero kakaunti yung maliligtas. Maraming nakakaalam ng Ebanghelyo. Kasi nire-reject nyo yung gospel. Yan ang meaning. Kaya inutusan ng hari ang mga sundalo, ay ang mga anghel, upang maghiganti. Yan yung sundalo ng hari, na binabanggit ay sa verse 7. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ng mga pumatay sa kanyang mga alipin at sulugin ang lungsod ng mga ito. Nagpapakita diyan nung revenge, nung hari, tungkol dun sa mga nag-reject sa kanyang invitation. Ang mga unang inimbitahan ay hindi pinansin ang imbitasyon. Ito ay ang mga Hudyo. Bakit? Sa pangangaral ng ating Panginoong Yesus, marami yung remnant. Yun yung remnant, yun yung mga remaining o natira dun sa Israel na nakasalig sa paniniwala sa kautusan ni Moises. Pinanghawakan nila ang mga ito at isinasabuhay ng mga Hudyong Israelita. So sila yung mga unang inimbitahan. Kaya iba na lang ang inimbitahan. Sino yun? Yung mga Gentiles na pinangaralan ng salita ng Diyos ayon sa verse 9 to 10. Kaya walang magiging Hudyo o walang magiging Griego man, lahat kayo iisa kay Kristo. Dahil iisa tayo na sinasampalatayanan. Itong Hudyo ay pinipintasan nyo mga hintil na tayo ay mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Samantalang sila na may tunay na Diyos, kumikilala sa Diyos, pero sila din yung lumalapastangan, yung mga Hudyo. Nasa kanila yung original na codified law, yung 10 utos, pero hindi nila sinusunod. Ganon yung mga Pariseo, Saduceo na nakabatay sa iba't ibang tradisyon. Gaya ng paghuhugas ng kamay, yung mga ganyan. Yung mga tradisyon itinayo nila. At tinakpan ang salita ng Diyos para masunod yung tradisyon nila. Mateo 22:8. Pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Kasi makasalanan, kaya hindi karapat-dapat. Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makikita. Ito na yung mga hintil. Pinangaralan ng Word of God. Go to the streets, corners, and invite to the banquet anyone you find. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga alipin at inimbitahan ng lahat ng nakita nila masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarapusan ng handaan. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, both good and bad, and the wedding hall was filled with guests. So ang hiwaga, nung paglalahad ng talinghaga na ito, pero nakikita natin na nagmamalasakit ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya tinawag tayong mga hintil. Ano yung sabi kanina? Hindi niya ibig na mapahamak lahat. Tao rin tayong mga hintil. Hindi nga, ang advantage lang nila, nalaman nila yung presensya ng Diyos sa mga Hudyo, malapit sila sa Diyos. Pero ganun din tayo, na mga hindi nakakaalam nung una ng salita ng Diyos na ngayon ay nakakaalam na. Naghahanga din tayo ng kaligtasan. Kaya tayo tumugon sa panawagan ng Diyos. Both good and bad, and the wedding hall was filled with guests. Ngayon, dun sa handa na sabi kanina, may napansin ang hari na hindi imbitado sa kainan sa kasalan.
ito ay lumalarawan sa isang taong masama. Wala namang ibang pinatutungkulan niya eh. Na hindi kabilang sa kaligtasan na inialok ng Diyos sa mga tao. Isang halimbawa sa totoong kasalan na kapag hindi ka nakasuot pang kasal, hindi ka imbitado. Diba may mga ganon? Eh ngayon may mga scammer. Diba, nagsusuot na rin ng mga ano, diba? Ang mga damit ng mga pangkasal. So dito pinapakita na hindi invited sa langit ang isang tao na walang pananampalataya. Yun ang dun po lumalarawan ito eh. Ano, kaya sinabi yung hindi suot yung damit. Ano, pero hindi literal na damit. Ito, 22:11. Nang pumasok ang hari upang tingnan ng mga bisita, nakita niya isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. So parang lalabas ngayon. So ibig sabihin, Brad, may nakalusot sa langit na makasalanan? Wala. Talinghaga nga eh. Parabol nga eh. Sinisigurado ng Bible, walang makakalusot sa langit na masama. Talata. Ayan na naman tayo. Revelation. Nag-aralan natin to. Chapter 21 verse 27. Ang sabi ay ganito. Apocalypse 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Paglalarawan lang to. Kunwari, yung nakapasok na isa. Pero ang binibigyang puntos sa mga talata, believer and unbeliever. Ligtas, hindi ligtas. Sumunod, hindi sumunod. Yun po ang pinapakita dito. Kaya may ganyang kwento, tanang kalinghaga. Dahil hindi siya imbitado sa kasalan. Sabihin, hindi ka dapat para sa kaligtasan. Siya'y ipinapatapon sa labas. Yung labas na sinasabi, impyerno yun. Kaya tinanong niya ang lalaki kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ang damit para sa kasalan? Hindi nakasagot ang lalaki. So yan yun, di ba? Beautiful rose, so white, para tayong mga gumraduate mo. Tatawagin yung pangalan mo, o di ba diploma binibigay? Ito naman, suotin mo itong damit ng kaligtasan. Parang gano'n. Ligtas. Ayan, di ba? Yung mga umaawit. Parang gano'n yung pagsasalarawan. O nakagraduate ka na. Namatay ka ng ganitong taon. Natupad mo ang mga dapat gawin ng isang mananampalataya. Hindi mo ako iniwan sa panahon ng iyong pagkakasakit. Ikaw ay naging lingkod ko sa mahabang panahon na gumawa ng mabuti, tumulong sa mahihirap, nagsimba. Parang gano'n. O ito ngayon ang reward mo. Gano'n? Matthew 22:13. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, yung pumasok na hindi invited, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim. Doon sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Pag ginawa mo literal, para lumabas lang ano naman. Kasi nga talinghaga. Diba? Hindi ganun pag-unawa doon. Walang ibang pinatutungkulan niyang itapon sa labas niya at iiyak magngangalit ang ngipin, kundi impyerno. Lahat ng nag-reject doon sa invitation ng ating Panginoong Yesus, yung Word of God niya na hindi pinansin, hindi pinahalagahan ng iba, ayaw nila yung sa buhay nila. Ibig sabihin, hindi mananampalataya, may paglalagyan. Isang bilangguan na lifetime na hindi na makakaalis ang sinuman. Tinitiyak ng Bible, walang purgatorio walang talata yan, may maniniwala dyan. Heaven and hell lang. Yan. Diyan ang pagdurusa. Walang katapusang init. Diba? Pagdating ng summer, naiinitan tayo, pasok ka lang sa mall. Na-refresh. Diyan wala. Wala. Pinakukuluan dyan ng tao na parang buto-buto na, buto na nga, buto't balat na, zombie na, ayaw pang mamatay. Maraming pagpapakilala ang ipinapakita ng Bible at ipinapaalala sa tao para hindi mapunta dyan. Pero ang iba, walang pakialam. Okay, hindi naman yung sa pilitan. Pinapaalala ng mensahe sa umagang ito, ganun pa rin. Parang yung nakaraan, believer and unbeliever, magngangalit ang sabi, ang kanilang mga ngipin. Meron diyang spiritual worm. Yung uod na yan, hindi namamatay. Nakadesign yan, naka-assign yan doon para pahirapan yung mga tao.